Meron akong good news sa inyo. Nakita niyo ba yan? #1 trending helmet sa Lazada ang Alfred Watermax X Spider. Ayun, oh. #1, pre. Ang daming mga comment na gaganda, oh. Salamat, Sir Alfred Watermax. Wow, di ba? Thank you for trusting Spider Philippines. Oh, di ba? Ang daming magagandang comment. Shout out sa lahat ng bumili ng aking helmet. Sa mga nagtatanong nga pala, ano yung helmet na sinasabi kong #1 trending ngayon sa online? Ito po yung tatlong yon. May white, mayroong M-package version, meron ding triple black. Yan sila. Ngayon, itong mga to, pwede nyo ma-avail online. At sa mga store, ngayon, dahil nga sa sinabi ko sa inyo, ito po ay only 1,200 pieces lang ang ginawa sa lahat ng klase. 400 pieces nito at 400 pieces na to and then 400 pieces na to. Total of 1,200 pieces lang ang ginawa. Ngayon, gagamitin natin itong BMW XR Triple Black Edition. Ibinibida ko kay Ella na ito ay napaka-komportable. Masarap pala pag na-test ride mo siya bago mo makuha, no? Ayun yung pipe niya. Stock kasi yung pipe niya, hindi siya naka-acrophobic. Naka-inline 4 siya. Parang yung makina ng BMW S1000 RR. Ganito yung tunog ng RR ko eh. Tsaka mami, mapansin mo siya, hindi mo kailangan mag-clutch. Tingnan mo ha, ikakambyo ko. Oh, ramdam mo ba? Yun na yun, 5th gear, 6th gear, downshift. Oh, halos di mo nararamdaman nagpapalto ko ng cambio. Parang automatic yung riding niya na mayroong engine brake na very smooth. Kung komportable ang GS, ito, komportable din to. Meron siyang aggressiveness na tinatawag na hindi nabibigla yung passenger. Mami, sa looks, anong masasabi mo sa looks niya? Simple lang, pero mas madating si GSA yan. Mas brusco yung dating niya. Macho kasi yun. Simple lang. Ako ang dating naman sa ano to, parang sporty look, parang mayabang ang dating. Hindi, wala eh. Walang yabang eh. Ay, hindi ka nayayabangan dito. Yung GSA yun. Point of view mo yan, di ba? Opinion mo yun eh. Kanya-kanya kasi tayo ng taste eh. Para sa'yo, di ba may mga bike ako. Ano yung pinakamapormang motor ko doon para sa'yo? Your first BMW. Ah, yung 1250, yung kulay blue. Gwapo talaga yun. Gwapo, no? Parang yung may-ari. It's reflection on you. Kinikilig ang putragis. Siyempre. Alam mo, wala namang akong ikaka-proud pa kung yung asawa ko nagagwapuhan sa akin. Gwapo ka naman talaga. Eh, nagpapagwapo lang naman ako para sa'yo. Ako kasi, mami, kung bakit ako nag-aayos, nagpapapogi, para sa'yo lang. Wala nang iba. Kasi bakit ka pa magpapapogi? Para magpaporma sa iba? Hindi. Para sa asawa mo yun. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Kagi! Wala tayong direksyon. No load, exit only. O, ganon? Pwede pala yun. Oh, let's go to Baguio. Super smooth talaga. May yung totoo, mas smooth pa siya sa GS. Naniniwala na ako sa sinasabi mo. Daddy, ito lang yung sinabi mo, sobrang pinaniwalaan. Buset. Nasasayangan ka sa sinasabi ko. Sasayangan ako sa mga informasyon mo eh. Sa lahat ng sinabi mo, ito lang pinapaniwalaan ko. Halika na. Grabe tong helmet ko, mami, napakainit suot. Sobrang walang hangin pumapasok. Ako din, pinagpapawisan kaya ako. Kaya kung minsan tinataas ko, pag may pumapasok na hangin, lilipa rin. 500 meters. Doon na kami sa Lay-Bay. First time namin mag-vlog ni Ella na may audio din siya. Request ng mga subscriber ko, mami, gusto nila marinig yung boses mo. Maraming nag-request yan. O, ayan guys, pinagbigyan na namin kayo. O, ito, didikit ko na lang to dito. Pag sanang matanggal. Ito naman guys, sa aerodynamic ng motor na ito, mapapansin ko lang, sobrang effective nitong kanyang windscreen na kung saan talagang hindi mo maramdaman yung hangin, na kahit naka-adventure helmet ka, hindi mo maramdaman yung talagang palo ng hangin sa mukha mo. Very effective to. Kahit tumakbo ka ng medyo matulin, kagaya niyan, hindi mo na-feel na matulin ka na pala kasi yung makina parang hindi nagagalit. Dito sa point of view natin, ito po yung makikita nyo, maganda yung kanyang mga plastic material na ginamit. Of course, BMW yan eh. Sa kanyang mode naman, madali lang din i-access. Kung sanay ka na sa mga BMW bikes, madali na yan. Pero sa mga newbie, of course, kailangan natin i-explain everything sa kanila. Eh eto mami, magkano yung tambujo nito sa palagay mo? Gusto ko full exhaust kasi yung tunog niya gante. Ang problema ko lang, kapag pinull exhaust ko to, baka umingay. Kung meron test drive bago ka bumili, dapat meron din sound check bago ka bumili. Yung kanya cruise control ay hindi pa adaptive. It's just an ordinary cruise control. Hindi ka Canon, Beb? Sige, Canon tayo. Ikot lang ako. Or Parcos lang din kasi baka umulan eh.
shopping. Dun sa pinagkakainan lang natin. Alam mo yun? Oo, sa Tangnaw sa Alam. Oo, dito na lang. Mga babae nga naman. Okay, dito tayo sa Marcos Highway. Oh, alam nyo na guys kung bakit lalaki ang ulo ng pamilya, di ba? Dapat lalaki ang nagdedesisyon, hindi ang mga babae. Hindi, you can give suggestion, but it's up to you pa rin kung gusto mo yung suggestion ko o hindi. Lalaki pa rin, di ba? Pero ang point nito, as long as nagkakasundo kayo sa mga decision ninyo, hindi walang problema, di ba? Basta importante, whatever the result, kung ano man ang magiging resulta niyan, eh tanggapin nyo parehas yan. Wala kayong sisihan na, ikaw kasi, ito yung pinili mo eh. Dapat hindi ganon, di ba? Kasi parehas ito namang inuuhan yan eh. At the end of the day, dapat pagka nagdidesisyon kayo, both parties are alam yung consequences. Explain, yung lalaki dapat i-explain na ganito ang mangyayari, yung babae naman i-explain niya na ganito ang mangyayari, para at least in the end of the day kapag ka medyo palpak masaya pa rin kayo kasi natupad yung gusto niyo parehas. Pero kapag ka naging successful yung decision niya, maganda. Parang sa pag-inegosyo din yan. For example, nag-inegosyo kayo ng tubig, eh since lalaki yung magmamanage, lalaki yung magdidesisyon, pero napapansin ko kasi babae talaga yung nagdidesisyon sa mga ganyan eh, lalo pagdating sa negosyo. Hindi. You know why? Sometimes. Kasi mainit na yung ulo ng babae pag hindi na siya happy. Sira na yan all the way. Kailangan talaga nag-a-adjust si lalaki to make her wife happy. Oh, kagaya ko nag-a-adjust, di ba? Oo. Kaya nga lagi ako masaya eh. Kasi lagi ka nag-a-adjust. Ganun ako kabait. Kaya lang sometimes talaga yung pride mo hindi ko ma-reach eh. Oh, syempre lalaki kasi may pride. Sa mga kababaihan naman, may papayo ko naman na dapat yung pride ng inyong asawang lalaki ay huwag yung tatapakan yan. Kumbaga, pinakamatinding paggalang. Hindi lang pagrespeto, kundi matinding paggalang. Sa lahat nga ng sinabi mo, dito ako naniwala ng totoo. Sa Ralaon yun. May office pa tayo. Half day lang ako today. Half day and day off. Yung akit naman natin, kala mo makakain tayo ng marami. Diet tayo parehas. Na-feel mo na yung lamig ng Baguio dito pa lang. Oo, nakabukas na yung ano ko eh. Ako din, magbubukas ako. Oh, smells like Baguio. Mahal na kaya lupa dito sa part na to. Ang lamig eh, no? Okay, dito naman tayo sa Country Brew. Ang daming sticker ah. Country Brew. Ganda rin ah. Bagyong-bagyo ang dating ah. At saka may acoustic band sila sa gabi, no? Si Mrs. di ba diet siya? Tignan niyo yung order. Bulalo. Hindi naman totoong diet ka, boss. Napakasarap niyan. Kain tayo. Nako. Uy, nako. Wow, grabe naman yan. I like the place kasi tahimik. Kahit sambahan natin, alam masyadong tao. Good choice, mami. Sometimes maganda talaga yung totry mo rin yung ibang kainan eh. Ganito kasi nangyari. Uy, tapos na kaming kumain ng bulalo. May nabasa akong comment. Sabi niya, sana marinig din namin ang boses ni Ma'am Ella sa vlog mo, Sir Alfred. Your wish is my command. Thank you, ma'am. Naglagay ako ng camera para sa kanya. Ito ngayon, yung mic ni Mrs. We're going home na po. Sarap. You must try bulalo and coffee here. You should try bulalo. Thank you, sir. Saan ako pwede magdikit dyan? Ayun o, sa gitna, sa taas. Yun. Dito. Tabi tayo, Carlito. May natanggal dyan ah. Yan. Sir, iwanan ko na to in case na may manghingi. Thank you po. Okay, let's go. Pauwi na kami ng opisina / showroom / business. Ay, nako, nag-enjoy ako sa bulalo. Hanggang ngayon nalasahan ko pa. Ikaw, mami. Sarap naman. Masarap, no? Oo, lutong kahoy eh. Sa mga gustong makatikim ng bulalo, pwede nyo tikman doon sa Country Brew. Ayan, check nyo po. Sa mga hindi taga Pangasinan, yung nakikita nyo na yan, yan yung tupig na local delicacies dito, na kapag ikaw'y nagawi ng Baguio or Pangasinan, you should try it. Yan yung parang kakanin, yung suman ba. Pero yun, inihaw sa uling. Mami, ano ba ang sangkap ng tupig? Flour, sugar, and nyog. Hindi ba bigas ba yan? Ano ba yan? Oh, bigas. Rice flour nga. Ang karamihang nakikita ko nagbebenta ng tupig yung papuntang Ilocos eh. Baggao, ganyan, Cagayan. Meron sila dyan eh. Dito na kami ngayon sa baba ng Baguio. Dito na po naghihiwalay ang Rosario at Tiplex. Maggas ka ba? Oh, gas tayo. Water break na din. Nauuhaw ako. Okay. Ang ganda naman yan. Oh, di ba? Hindi mo kasi pangarap yan eh, no? Ano pangarap mo? Ikaw. Oh! Kaya love na love kita eh. Sir, pa-full tank po ako. Flower, sir? Opo, B-Power po. 95 octane. Ito pa, ma'am. Thank you. Dapat may picture tayo para ma-post ko.
1, 2, 3. So yun nga guys, naka-dynamic na tayo. Titignan natin ang feel. Wanna drive through the summer night, and when we are old and gray, we'll look back at this summer night. Sinubukan ko lang yung dynamic kung okay lang. Okay naman pala. Hindi ko lang alam sa ibang version ng XR kung meron silang Dynamic Pro. Kasi si GS1300 meron silang Dynamic Pro, Enduro Pro, yung mga ganon. Yun lang hindi ko pa alam dito. And hopefully meron. Baka kapag in-update na tong software na to, pwede nilang ilagay sa Dynamic Pro. Pero so far kahit dynamic lang siya na nakalagay na ganyan, enjoy na ako. Maganda na yung performance niya. Balik na natin sa road para mild lang siya. Walang gulat ba? Ramdam mo yung bait ng motor kapag nilagay mo sa road eh. Hindi siya yung bibigla, mas maamo. Naalala niyo yung sinabi ni Ella na regalo ko sa'yo yan, tapos ibebenta mo. O alam nyo na guys, priceless na tong si Blackie. Wala na, finish na. Hindi natin magbebenta ng motor. Kaya next content ko nito, magpapa PPF na ako niyan. Magpapatambutso, tsaka slider. Maganda yung PPF na Japan technology eh. Sana meron si Christian nun. Bukas ay mayroon kaming The Gentleman's Breakfast Ride na kung saan ito po ay ino-organize sa buong mundo. And again, this is every year ride. So dalawa ang napupuntahan ng programang ito, The Distinguished Gentleman Ride. At kung bakit siya tinawag na yan, ay mapupunta ang inyong pera sa mga kalalakihan na mayroong prostate cancer, at the same time doon sa mayroong mga health illness na mga kalalakihan. Yun po yung aming ride bukas. Sanay na ako sa comfort ng MT helmet. Mas kursunado ko yun compare dito pagdating sa comfort. Pero dahil may MEMS technology to, safe naman dito yung brain mo, no? Hindi ka magkakaroon ng brain hemorrhage. Pero totoo lang, yung mga protective gears na binibili ni Mrs. Etong jacket na to at itong helmet na mahal. Iniisip ko na lang din ay sana hindi magamit, pero it adds confidence to your ride. Tsaka mas nagiging confident ka sa mga biyahe mo. Kaya that's better pa rin na you have to wear the best helmet, the best jacket. Alright, so dito na kami sa aming tahanan. Okay, bukas ulit. Ride ulit tayo bukas. See you guys.